Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Janander Ortega from 9 Quezon. Ang kabanatang na italaga sa akin ay Kabanata 16 na si Sisa. Pangunahing mga tauhan. Sisa, ina ni Basilio at Crispin, simbolo ng ina na nagdurusa at lumalaban para sa kanyang mga anak. Pedro, asawa ni Sisa na tamad at mapang-abusong karakter, kumakatawan sa problema ng pamilya na kaharasan. Basilio at Crispin, mga anak ni Sisa, hindi pa umuuwi mula sa simbahan. Pilosopo Tasio, nagbigay ng pagkain para sa mga anak. Mga talasalitaan. Bahid, bakas ng dumi, mantsa. Dampa, isang maliit at simpleng bahay. Umahangos, nagmamadali. Inaatupag, iniintindi, ginagawa. Kapretso, luho, layaw. Nababakas, nababanaag, nakikita. Nahumpak, namayat. Namumurok, nananaba. Paggunita, pag-alala. Pobre, mahirap. Tinangka, binalak. Tuyong tawilis at tapang baboy damo o ilan sa mga lokal na pagkain sa Pilipinas. Umusal, bumigkas. Walang puso, dulang damdamin. Tagpuan, maliit na dampa ni Sisa sa labas ng bayan ng San Diego. Buod, si Sisa ang ina na Basilio at Crispin. Siya ay nagpakasal sa sabongerong lulong sa sugal. Sa tuwing nakikita ang dalawa ay puro kalungkutan na lang ang nadarama ni Sisa dahil wala na itong maidulot na maganda para sa kanilang pamilya. Puro sarili na lang ang iniisip neto. Madalas pang bagbugin ng asawang si Sisa. Tanging si Basilio at Crispin na lang ang nagpapasaya at nagbibigay pag-asa kay Sisa. Bata pa si Sisa ngunit baka sa kanyang mukha ang paghihirap niya. Isang gabi ay naganda si Sisa ng mga kain ng mga anak. Nagsaing at nag-ihaw siya ng 3 tuyong tawilis. Nakikita na ni Sisa ang ligayang idudulot nito sa kanyang mga anak sa pag-uwi nila. Nagpapasalamat si Sisa kay Pilosopo Tasio dahil sa tapang baboy ramo at isang hita ng patong binigay neto sa kanya. Isang masarap na hapunan ng inahandaan Sisa para sa kanyang mga anak. Ngunit sa di inaasahan, dumating ang asawa ni Sisa. Dali-daling nilamon ng asawa neto ang lahat ng inihanda ni Sisa at wala nang itinira para sa kanyang mga anak. Pagkatapos kumain ay kinuha neto ang manok na panabong at agad umalis. Muling nanlumo si Sisa at agad na inayos ang sarili dahil sa pag-akalang parating na ang mga anak. Muling nagsaing at nag-ihaw ng natitirang tawilis si Sisa para sa kanyang mga anak. Ilang sandali pa'y narinig niya ang malakas at sunod-sunod ng pagkatok ni Basilio. Aral, mensahe at implikasyon sa Nulumitang Kabanata 16. Implikasyon ng kabalintunaan ng lipunan. Sa kabanatang ito ay pinapakita ang kabalintunaan ng lipunan kung saan ang mga mahihirap at inaapi ay patuloy na pinagsasamantalahan at pinababayaan. Ang karakter ni Sisa ay isang halimbawa ng isang inang na nagdurusa sa kahirapan at kawalan ng hustisya. Ipinapakita ang implikasyon na hindi patas na lipunan at ang kawalan ng suporta para sa mga nangangailangan. Aral ng pag-aalaga at pagmamahal sa pamilya. Sa kabanatang ito ay pinapakita ang malalim na pagmamahal ni Sisa sa kanyang mga anak kahit na siya ay nagdurusa at may mga suliranin. Pinapakita niya ang kahalagahan ng pag-aalaga at pagmamahal sa pamilya. Ito ay isang aral na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pamilya bilang isang pinakamahalagang unit ng lipunan.
Reflection. Ang trahedya ni Sisa ay hindi lamang personal kundi sumasalamin din sa mas malawak na karasan ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Ang kanyang pagiging martir at pagtitiis sa kamay ng kanyang asawa ay nagpapakita ng kultura ng pagpatriarkiya kung saan ang mga kabaybaihan ay tinuturing na mababa at walang karapatang magreklamo o lumaban para sa kanilang sarili. Ang kanyang pagkabaliw sa bandang huli ng kabanata ay isang malungkot na talinghaga ng pagkawasak ng isang ina na nawala ng lahat, pati na ang kanyang sarili at pag-iisip dahil sa walang tigil na pagdurusa at kawalan ng hustisya. Gabay na tanong. Number 1. Saan naganap ang Kabanata 16? Number 2. Ano ang kasabihan ng talasalitaan na dumaplis? 3. Bakit nagpapasalamat si Sisa kay Pilosopo Tasio dahil? 4. Kanino nagpakasal si Sisa? 5. Bakit puro kalungkutan na lang ang nadarama ni Sisa? Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lil John Nathan ay banaag ng 9 Quezon at ang kabanatang naitalaga sa akin ay Kabanata 17, si Basilio. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Lil John Nathan ay banaag mag-aaral ng 9 Quezon. No limitangere. Kabanata 17, si Basilio. Pangunahing tauhan. Basilio, ang anak ni Sisa at kapatid ni Crispin. Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Crispin, ang anak ni Sisa at nakababatang kapatid ni Basilio. Talasalitaan. Ang pahilom, gamit para sa paggaling ng sugat. Bulo, anak ng kalabaw o baka. Dumaplis, pasagi o pahaging ang pagtama. Ikinabuwal, natumba at napahiga. Punglo, bala. Sakristan mayor, namumuno sa lahat ng sakristan. Sinunggaban, biglang dinakma o inagaw ang isang bagay. Tagapastol, tagapag-alaga ng hayop gaya ng tupa, kalabaw, kabayo at iba pa. Tagpuan sa bahay nila Basilio. Dumating sa kanilang bahay si Basilio ng duguan sa kadahilanang hinabol siya ng mga gwardiya sibil at nataplisan ng bala sa ulo. Hindi na siya nakahinto sa paglalakad dahil sa takot niyang ikulong at paglinisin ng kwartel. Kinakausap ni Basilio sa ina na sabihing nahulog na lamang siya sa puno kaysa ipagtapat ang tunay na nangyari. Nalaman na rin ni Sisa na napagbintangan si Crispin na nagnakaw ng 2 onsa. Nahabag ang puso ng ina dahil sa awa sa kanyang bunso. Ngunit hindi ipinagtapat ni Basilio ang parusang tinatamasa ni Crispin sa kamay ng sakristan mayor at pare. Nawalan na rin siya ng ganang kumain dahil sa kalagayan ng ina, lalo na nang malaman nitong dumating ang kanyang ama. Di kasilingid na sa kaalaman ni Basilio ang pambubugbog na ginagawa ng ama sa kanyang ina tuwing dumarating ito sa kanilang bahay. Dahil sa galit ay nasabi nito na mabuti pang mawala ang kanyang ama at mabuhay na lang silang 3 na lamang. Baka sa ganitong kalagayan ay mabuhay pa sila ng maayos. Ito na may ipinagdamdam ng kanyang ina. Para kay Sisa, sa kabila ng ugali ng kanyang asawa, nais pa rin niyang makasama sila lahat. Nakatulugan naman ni Basilio ang kanyang mga alalahanin at pagod. Sa kalagitnaan ng kanyang tulog ay binangungot ito.
Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang pambubugbog ng kura at sakristan mayor kay Crispin. Ito ay pinalo nila ng yantok sa ulo hanggang dugo ang humandusay sa sahig. Nagising na lamang siya sa yugyog ng kanyang ina, si Basilio, at sa halip na ipagtapat ang laman ng kanyang panaginip, ay sinabi na lamang niya ang kanyang pangarap sa ina at kapatid. Ani ni Basilio, nais niyang huminto na sila sa pagkasasakristan ni Crispin. Magpapastol na lamang siya ng baka at kalabaw na pag-aari ni Ibarra. Pagsapit ng edad ng kanyang mag-aararo sa bukid, ay hihiling siya ng kapirasong lupa para sa sakahin. Pauunlarin niya raw ito at kapag umunlad na ang kanilang buhay, ay pag-aaralin niya ang kapatid kay Piloso Potasio. Ang kanyang inang si Sisa ay patitigilin na rin niya sa pananahi. Bagaman na nagpapakita ng pagkatuwa ang kanyang ina sa mga pangarap ng anak, ay lihim naman niyang nasasaktan dahil hindi isinama ni Basilio sa kanyang plano ang kanyang ama. Makikita natin sa kabanata si Basilio, ang panaginip ni Basilio, ang parusa kay Crispin, ang paglihim kung anong nangyari kay Basilio, ang galit ni Basilio sa kanyang tatay, at ang pangarap ni Basilio. Bukod sa mga nasabi, may mapupulot din tayong aral sa nasabing kabanata. Ito ang huwag tayong maging tamang hinala dahil maraming bagay ang pwedeng maging mali kung hindi natin sisiguraduhin ang mga pangyayari. Maraming salamat sa panonood.